Ang usap-usapan tungkol sa NBA trade ay maagang nagumpisa ngayong season, at hindi nakakagulat, ang Lakers ay agad na naging sentro ng pag-uusap. Ngunit ang pinakabagong mga pangalan na konektado sa Los Angeles ay mahalaga, dahil maaaring may fire sale para sa Bulls. Kabilang sa mga pangalan na konektado bilang mga target para sa Lakers ay ang dating paborito ng mga fans na si Alex Caruso, si Zach LaVine, at si DeMar DeRozan, ayon kay Jovan Buha ng The Athletic. Si Alex Caruso ay malinaw na paborito ng mga taga-Lakers, ngunit sina Zach LaVine at DeMar DeRozan sila ay dalawang lalaking matagal nang interesado ng Lakers sa loob ng ilang seasons. Tingin ko, isa sa kanilang tatlo ay maaaring maging target ng LA pagdating ng trade deadline, o baka mas maaga pa, sabi ni Buha kay Jason Timpf ng Hoops Tonight. Ito ay malalaking pangalan, at nakakaintriga ito kung ikukumpara ito sa tipo ng manlalaro ng bawat isa at kung paano sila maaaring maging tugma sa Lakers. Habang mahirap itanggi na si Caruso ay magbibigay ng malaking sigla, enerhiya, at husay, pati na ang ugnayan kay LeBron James at Anthony Davis, maaaring malaki rin ang potensyal na epekto ni LaVine o DeRozan. Ang pinakamahalagang faktor sa lahat, syempre, ay ang hinihinging halaga ng Chicago para sa bawat isa sa mga manlalaro na ito, kung sakaling pumayag silang gawing available sa mga pag-uusap na pangkalakalan. Malalaman natin ang sagot sa hinaharap, ngunit muling mukhang ang Lakers ay isang koponan na dapat bantayan mula ngayon hanggang sa NBA trade deadline. Samantala, ikinondena ni Rudy Gobert ang clown behavior ni Draymond Green at nanawagan sa NBA na gawin ang nararapat, matapos siyang hawakan ni Green sa isang headlock noong Martes, ika-14 ng Nobyembre. Ang pangyayaring ito ay naganap sa unang minuto ng laro ng Minnesota Timberwolves laban sa Golden State Warriors noong Martes ng gabi, kung saan na-eject si Green. Dinepensahan naman ni Warriors coach Steve Kerr na nagtatanggol lamang ang kanyang mainit na forward kay Klay Thompson na nagkaroon ng gulo kay Jaden McDaniels ng Minnesota, ngunit ginawang malinaw ni Gobert pagkatapos ng laban na sa tingin niya ay samobra na si Green. Umaasa ako na gagawin ng liga ang kailangang gawin dahil iyon ay kakaibang asal, sabi ng Pranses na center. Wala pang anumang basket na naitala ang parehong koponan nang maganap ang insidente, ngunit sinabi ni Gobert na may premonition siya na si Green ay susubukan ang sarili na matanggal sa laro dahil si Stephen Curry, ang superstar na kakampi, ay hindi nakalaro dahil sa kanyang tuhod. Medyo nakakatawa dahil bago magumpisa ang laro, sinasabi ko sa sarili ko na hindi si Steph ang maglalaro, kaya alam kong susubukan ni Draymond na magpalabas, sabi ni Gobert. Sapagkat tuwing hindi si Steph ang maglalaro, ayaw niyang maglaro. Si Steph ang kanyang tao. Gagawin niya ang lahat para magpalabas. Ang pagtanggal kay Green mula sa laro ay maaaring may sumunod na karagdagang parusa mula sa liga, na may desisyon na maaaring ilabas bago ang laban ng Warriors laban sa Oklahoma City sa Huwebes. Noong nakaraang season, nasuspend si Green ng isang laro matapos niyang apakan ang dibdib ni Domantas Sabonis sa isang playoff game laban sa Sacramento Kings. Sa pagsasangguni ng desisyon na iyon, sinabi ni NBA Executive Vice President Joe Dumars na ang labis at sobrang eksen ng mga aksyon ni Green at ang nakakasamang asal bilang isang repeat offender ay mga faktor. Ang away noong Martes na isinalaysay ng ilan na mas kilala bilang chokehold kaysa headlock ang ginawa ni Green ay maaaring lalo pang paigtingin ang masamang damdamin sa pagitan ni Green at Gobert, na nagtaas ng birada sa isa't isa sa social media noong mga nakaraang panahon. Nang saktan ni Green si dating kakampi na si Jordan Poole sa isang practice bago ang nakaraang season, nag-tweet si Gobert nang, ang kawalan ng kumpiyansa ay laging maingay. Nang saktan naman ni Gobert si teammate Kyle Anderson sa huling laro ng regular season ng Timberwolves noong nakaraang season, agad na nag-tweet si Green ng parehong mensahe. Samantalang tatlong manlalaro sina Green, Thompson, at McDaniels ang tinanggal mula sa laro noong Martes, itinuturing na naghahangad ng kapayapaan si Gobert at nanatili ito sa laro. Proud ako sa sarili ko dahil sa pagiging mas malawak ang pangunawa ko kahit paulit-ulit, sabi ni Gobert. Hindi talaga nararapat na idamay ko ang sarili ko sa kanya. Kailangan ako ng aking team. Ginawa ko ang lahat ng aking makakaya para manatiling kalmado.